Latest news, tiklop na. Kinatatakutan ng ICC, magaganap na. Nalambat sila lahat ni Trump. Finish na. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Donald Trump, pag-upo sa January 20, pinakamaaga daw po, around January 21, magkakaroon na po ng... Ayan, syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, credits mo kay Sir Badong Arateles. At syempre, supportahan din natin ang kanyang channel. Mga katunay, pagpatuloy natin. US sanction itong ICC sa pamamagitan ng executive order, no? Yari po, parurusahan po ni Donald Trump itong ICC. Kung bakit po yan, pag-uusapan natin yan. Malungkot po ang mga... Na ako parurusahan ni President Trump ang ICC. Mukhang hindi pumapabor ang pagkakataon ngayon dun sa mga maka-ICC. So, paano ngayon yan? Parang si Trump ayaw ng ICC. Umaasa na yung mga Duterte ay madadala nila sa ICC dahil pagkatapos po na gawin ni Donald Trump sa ICC yung kanyang balak gawin, mababawasan na po yung angas at kapangyarihan nitong ICC na to na makialam, no, sa mga bansang mayroong soberenya. Alam naman natin na yan ang natatanging pag-asa nila, yung ICC, para mapakulong nila si FPRRD, si VP Sara, at kung sino-sino pang gusto nila idawit. Kaso nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Donald Trump ang nanalong presidente ng Amerika. Yun nga lang, di ba? Si Donald Trump, alam naman natin na close kay Tatay Digong. So, paano ngayon yan? Siguro ang iniisip nila na kapag nanalo si Donald Trump, wala na yung pagkakaibigan ni Digong tsaka ni Trump, wala na yan. Ang kaso nga lang, mukhang dito pinapakita pa rin ni Trump kung gaano niya kinabibiliban ang isang Rodrigo Roa Duterte. Diba? So, yung ICC na yan ang natatangin yung pag-asa para mapabagsak ang mga Duterte, yung mapabilis nyo silang mapakulong, kaso nga lang ang inyong pag-asa ay nawawala na. Kaya ang natatangin nyo na lang pag-asa ngayon, malamang ay ang impeachment na gusto nyong mangyari. Diba? Tulad ng Pilipinas. Bigo na naman po, no? Yung mga, ang tanging pag-asa lang po para maparusahan si Pangulong Duterte ay sa pamamagitan nitong ICC. Kasi wala naman po silang malinaw, no? Panay hearsay lang po itong kanilang at propaganda lamang yung ikinakaso nila kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hanggang press lang po, hanggang media lang po. Wala pa pong kinakaso hinggil po dyan sa EJK at sa war on drugs kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isa po na inaasahan nila na ICC, eto po, napapasok lang po na balita. Paparusahan ni Donald Trump. Hindi po dahil kay Tatay Digo. Yan po, alam niyo po. Kumbaga, finish na. Diba? Kapag yan, pinarusahan ni Trump, wala na. Yung mga kumukuha ng pag-asa dyan sa ICC, wala na. So, paano ngayon yan? Sablay na naman. Siyempre, nang-aasar lang po tayo nung mga una, no? Inaasar natin itong mga tagapamandila ng ICC dito sa Pilipinas. Tinatanong natin sila, ano na, kumusta na yung pinagmamalaki nyo na warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula dyan sa mga dayuhang ICC. Ito wala po yung... naman kasi yung mga ebidensya kay FPRRD, puro hearsay lang. Puro mga kwentong barbero. Kwentong suportorero. Diba? Ni halos wala naman sila talagang mga Gusto lang talaga nila idiin. Gano'n naman sila Kahit salitang bunganga lang.
Malakas na ebidensya na namin yan. 'Di ba? Halos wala nga silang mga malalalim na ebidensya ang nilalabas eh. Mantakin mo yung isang tao na nagtatanggol sa kapakanan ng taong bayan noon. Yun pa ang gustong ipakulong. Pero yung mga taong umaabuso sa kaban, yun ang ayaw nila ipakulong. Sana Tatay Digong nagnakaw ka na lang sa gobyerno. Para hindi ka lumabas na masama. Kasi ang ginawa ni Tatay Digong kasi, 'di ba? Hindi naman siya nagnakaw sa gobyerno. Ginawa niya naman yung trabaho niya bilang presidente. 'Di ba? Ginampanan niya yung tungkulin niya. Naglingkod siya sa tao, prinotektahan niya yung taong bayan. Nagbigay siya ng disiplina. Inayos niya. Pero siya pa yung lumalabas na masama. Pero yung mga lumalabas na masama ngayon, no? Yung talagang bulgara na, halos isampal na sa iyo yung katotohanan. Nalantaran masyado. 'Di ba? Hindi yun ang iniimbestigahan. Hindi yun ang inaano. Wala silang pakialam doon. Kaya dapat pala Tatay Digong, gano'n na lang ginawa mo para di kayo napag-initan. Kaya hirap-hirap ngayon. Yung mga tao na yung makabagong makapili, no? Very willing po sila na ipagkanulo ang kanilang mga kababayan mula po sa mga dayuhan, no? Ganyan po kasusutil itong mga hinayupak na to. Kasi hindi nila kaya, alam nating lahat na legal yung ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte. Yes! Dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin, propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, Kasi kapag ikaw kumukontra ka sa war on drugs, parang pinoprotektahan mo yung mga nagpapakalat ng drugs. 'Di ba? Pero kung ikaw galit ka sa drugs, galit ka sa mga nabibiktima nun, no? Galit ka doon sa drugs dahil sa mga nabibiktima nun, is talagang kokontrahin mo yan. 'Di ba? Kokontrahin mo yung bisyong yan. At kakampi ka talaga sa war on drugs si FPRRD. Ewan ko nga pala dito sa mga to, kung bakit kumakampi. 'Di ba? Doon sa mga nagkakalat ng bisyo. 'Di ba? Parang yun pa yung pinagtatanggol nila. Pero yung pumupuksa ng bisyo, 'di ba? Yung pumupuksa ng bisyo, yun ang dinidiin nila. Yun ang gusto nila makulong. Yung mga nagpapakalat ng bisyo, pinapakawalan na sa kulungan ngayon. Pinapalaya na. Masasaya na buhay nila ngayon. Pero yung mga taong nagsikap para puksain niyang bisyong yan, yun ang gusto naman nilang ipakulong. Baliktad na talaga mundo ngayon, no? Dapat gumagawa ka ng katarantaduhan para ikaw yung nasa labas at ikaw yung makikinabang. Dahil kapag ikaw gumawa ka ng katinuan, sigurado walang mangyayari sa'yo. Ganyan ang gagawin nila sa'yo. Kung hindi kasing lakas ng loob mo ang mga Duterte, kuwari, ako, gaganyanin nila ako. Tapos hindi kasing lakas ng loob ko yung loob ng mga Duterte. Hindi katulad yung loob ko ng mga loob ng Duterte. Naku, malamang bumigay ako. ito po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano naman epekto niyan? Pero hindi po. No? Hindi, kung papansinin niyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisip-sip na po kay Donald Trump. Hindi po natin may... Kaya naman talaga buhay ng politika eh. Sipsipan. Kapag alam nila na llamado o nanalo na yung kahit ayaw nila doon sa taong yon, wala na, sipsipan na yan. Diba? O kita mo, sa susunod na eleksyon, kapag si VP Sara nakatawid yan, hanggang 2028 tatakbong presidente yan, at maramdaman nilang mananalo yan,
kita mo yung mga gumaganyan kay VP Sara, kita mo. Magbibilang ka ng mga taong babaliktad, no, at kakampi kay VP Sara. Hindi mawawala yan. May mga mababalitaan ka dyan. Bumaliktad na! Ayan. No? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, ito po. Bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Ito po yun, no? Executive orders, hindi. The administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Oho. Ayun, no? Parang similar. Parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, refresh lang po kayo pag nangyayari yan. Ayun. Ako rin Okay, ulitin po natin yung no? Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So, idideklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So, katulad po yan ng pagdideklara sa isang organisasyon na isang terorista. So, parang no? Para silang naging, parang terorista, parang ganun, no? Threatening to in the interest. Di ba? Talagang parang tablado na yung ICC ngayon, no? So, Boss Trill, paano ngayon yan? Yung ICC mo, yung natatangi mong pag-asa, nauubos na. So, impeachment na lang kay VP Sara ang tangi mong pag-asa ngayon. Kaya yun ang pinagbubutihan nyo ngayon eh. Siguro, alam nyo na yung mangyayari sa ICC. Parang wala na kayong pag-asa eh. Kaya talaga siguro tinututukan nyo na lang yung impeachment kay VP Sara eh. Baka magkaroon ng pag-asa dun eh. Ay, nako. Okay? So, ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interest? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa dyan, Against US interests. no? Magkakaroon din po ng, kumbaga, sinabi na nga na US na wag nyo, yung organisasyon na yan, wag kayong makikisama na dyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So, magbibigay kami ng sanction dyan. Sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US. So, para talagang tablado na yung ICC. Okay. Kaugnay ito ng pagdedeklara o pag-i-issue ng ICC ng mga warrant of arrest sa kaibigan ng US na si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Alam niyo po, noon pa, nung unang presidente pa si Donald Trump, talagang isa po yan sa niya, no, ipagtatanggol niya yung Israel. Wala naman po tayong pakialam sa gusto niyang gawin sa buhay. Pero natutuwa po tayo kasi po, hindi lang po ang epekto niyan sa US, no? Ang epekto po niyan, lahat ng mga kaalyado ng US, lahat ng mga kaibigan ng US, medyo mag-iiwas po diyan kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa galit ng US dito sa ICC. Ayan. Okay. Kaya kayo, mag-iwas-iwas na kayo. Yung mga mahilig dyan sa ICC, ha? Umiwas-iwas na kayo, ha? Huwag na kayo magsasasama sa ICC ngayon. Pag tayo po, nagpatuloy tayo sa pag-entertain dito sa ICC, mas lalong mababadshot itong si BBM. Kasi hindi niya kaya eh. Hindi niya talaga kaya yung mga pinsan niya eh. Salita-salita siya, no, tungkol po sa na walang jurisdiction yung ICC. Alam niya naman na walang jurisdiction dito sa atin, pero inaalaw niya yung mga investigation ng Congress para kasi bawal na yun eh. Hindi na sila pwedeng tumungtong dito dahil wala na silang jurisdiction dito eh.
Kahit masabihin mo na wala silang jurisdiction dito pero pwede silang mag-imbestiga kung gusto nila, pumunta sila dito. Dapat hindi ganun. Dapat hindi na talaga sila makakatungtong dito dahil bawal nga sila. Diba? Capital BL, bawal. Ang direksyon kasi niyan para kung hindi man direktang makapag-imbestiga yung ICC rito, magamit yung investigasyon sa Congress ng kanilang korte, lahat ng mga ebidensya. Ang problema, hindi po papasa yung investigasyon ng Congress dyan po sa ginawa nila sa Quadcom. Hindi po uubra yan na maging ebidensya yan dahil nakita nyo naman one-sided. Naku. One-sided po yung pag-imbestiga nila sa Quadcom. Sa One-sided. Quadcom naman talaga yan. Hindi naman transparent yan. Talaga nakikita mo naman yung ano dyan. One-sided. Hindi ka pa pwedeng mga tuwiran sa kanila eh. Sisigawan ka lang ng mga yan. Pabor laban o pabor sa mga kalaban ni Tatay Digong, one-sided, pabor sa mga drug lords, etc. Kaya sunod-sunod, correct. Sunod-sunod na po itong karma ni BBM. Yun lang. Hindi na naimbitahan. Alam nyo, pumapalag po itong mga BBM vlogger, no? Oh. Wala naman pong pakialam dapat naman hindi naman daw po malaking issue yung pag-imbita. Kung hindi malaking issue, huwag kayong peke. Malaking issue rin yun. Kung hindi malaking issue sa kanya yan, siya nga ang kauna-unahan, isa sa mga naunang bumati kay Donald Trump. Kung hindi malaking issue sa kanila yan, walang problema, di ba? Lalong walang issue sa amin yan. Baka nga kahit imbitahan si Malaking issue rin yun kasi kailangan ipakita talaga, no? Kailangan doon ipapakita na talagang ayos ang relasyon natin ng bansa natin ng presidente natin sa presidente ng Amerika. So kung dito hindi ka inimbitahan, walang anong nangyayari? So hindi na pala pwede na parang maging kampante ka. Kasi doon pa lang sa inauguration is parang tablado ka, di ba? Di ba? Hindi ka pwedeng maging kampante. Parang hindi ka na niya tinuturing na kaibigan. Kasi kung tinuturing ka niyang kaibigan, di ba? Kung kaibigan ka niya, umulat umaraw, bumagyo umulan, umaraw, kumidlat, iimbitahan at iimbitahan ka niyan. Kahit ayaw ng mga kasama mo na papuntahin yan, pero ikaw talaga, kaibigan mo yan, na ikaw ang magbe-birthday, papupuntahin mo yan. Diba? Kaso nga lang yung may birthday mismo ang ayaw magpapunta doon sa kaibigan. Diba? Iniisip mo, magkaibigan pa rin kayo. Pero hindi ka na niya iniimbita, wala na yun. Tatay Digong, hindi rin naman pupunta sa US yan. Yun po ang wala talaga. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, natatandaan ko, 2 beses yatang inimbitahan si Tatay Digong. Nung panahon ni Donald Trump, yung unang presidency ni Donald Trump, hindi naman dumalo talaga si Tatay Digong. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.